Hello guys! Hello para to sa lahat ng mga Virgo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panonood, Virgo. Okay, first card natin is Dolomite. Virgo, sinasabi ng baraha mo sa'yo dito na stay strong in your faith. A positive outcome is dependent on your keeping a positive mindset. So, ganun talaga. Yung mga Virgo dito na masyadong nawawala ng pag-asa, helpless, hopeless, yung parang feeling nila wala na talagang pag-asa, yung medyo bugot na sila sa paghihintay. Sinasabi ng baraha na yung panahon ngayon, yung waiting time na binibigay sa'yo ng universe, gamitin mo siya para mas lalo kang maging malapit sa iyong spiritual na buhay. Okay? So, yung positive outcome daw, ay depende yan kung gaano din ka-positive yung mindset mo. Kung negative yung isip mo, negative talaga yung papasok dyan. So, be positive para positive yung dumating sa'yo. Okay? And positive mindset, positive action din. Hindi lang puro mindset tayo, dapat may action din tayo. Okay, energetic clearing. Wow, energetic clearing. So, dito sinasabi sa'yo, ito yung pinaka-importante mong gagawin. Doon sa mga Virgo na feeling nyo hindi pumapabor sa inyo yung pagkakataon, yung sitwasyon, medyo bagot ka na sa paghihintay. Sinasabi ng baraha sa'yo na during that trial moment, or pwedeng that test moment, diba? Trial and test yan eh. Pag meron kang pinagdadaanan na hindi maganda sa buhay, isipin mo na yung energy mo ay hindi yan maganda. Negative yung energy sa paligid. Huwag mong isipin na malas ka or anything. Isipin mo maraming toxicity sa paligid mo na kailangan mong alisin. So, dito sinasabi na alisin natin yung mga takot, hinanakit, galit, negative attachment. Okay? Para pumasok na sa buhay natin yung fresh new beginnings. Parang ganun lang eh. Alisin mo yung mga hinanakit mo sa puso mo. Alisin mo yung mga negative sa isip mo. Parang ganun. So, parang mayroon ng bagong space or may new space. I-empty mo na yan para may bago ng space para sa pagbabago. Okay? Energetic clearing. Kailangan nating mag-detox, mag-sindi ka siguro ng candles, mag-pray, spend time sa church, ano man ang relihiyon mo, spiritual, pag may mga times na ganyan, na parang feeling mo sinasadya, parang hindi pumapabor sa yung pagkakataon, mas lalo kang mag-cling sa spiritual mo, kasi yun lang yung pwede mong magawa sa kasalukuyan. Oh, wow! So, yun, di ba? Sinasabi sir dito, Virgo, na huwag kang masyadong mai-stress, madidepress, kasi may Knight of Swords ka eh. Yung Knight of Swords is all about news, good news, information, communication, letters, chat, call, email. And yung email na to is pwedeng galing sa malayong lugar. Pwedeng international or local, pero malayo to sa'yo. So, sinasabi yung balitang ito ay pwedeng magdala sa'yo ng pagbabago. So, pwedeng travel, relocation siya. So, pwedeng aalis ka sa lugar na, yun, stagnant ka, medyo toxic yung paligid, and papunta ka doon sa mas klaro. Cleared yung energy. Okay, next card natin is Temperance and then Three of Cups. Temperance and Three of Cups, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung masyado tayong nagmamadali or pwedeng yun, impatient ka na, kailan ba ako magse-celebrate, kailan ba ako matatanggap sa trabaho, kailan ba ako ipopromote, kailan ba madadagdagan yung sweldo, kailan ba yung visa ko, ganyan, ganito. Wait, diba? Nasa waiting game ka ngayon eh. Waiting time, waiting game yung mga Virgo. So, Temperance, kailangan mo ng paghihintay. Yung Three of Cups, yung celebration, na andyan lang yan, okay?
So, habang naghihintay ka, improve yourself, diba? Mag-aral ka ng skills, improve yourself physically, mentally, para ready ka sa kung ano man unexpected na dumating. Diba? O, diba? Strength. Palakasin mo yung katawan mo. Like, halimbawa, wala kang trabaho, unemployed ka, spend time sa nature, diba? Maglakad-lakad ka sa dagat, kung malapit ka sa dagat, sa nature, sa tubig, diba? Expose the sun, to sunlight, diba? Para habang wala kang ginagawa, nakapag-refresh ka, nakapag-energetic clearing ka. So, once na may pumasok na sa yung, once nagtrabaho ka na, wala ka ng time para makapagbakasyon, makapagpahinga. So, habang wala kang ginagawa, yun ang gawin mo sa ngayon. Diba? Tingnan mo naman to. Ikaw to feeling mo lang yan. 8 of Swords. Ito yung pakiramdam mo. Virgo. Ang nakikita ko dito, Virgo, Capricorn, and Taurus, ganito yung pakiramdam nila. Pareho-pareho sila. Feeling stagnant. Feeling freeze. Diba? Feeling restricted. Na parang marami silang gustong gawin pero wala silang magawa. Pwedeng walang pera, walang koneksyon, walang lahat. So, dito sinasabi ng Baraha, huwag na mag-alala kasi may parating sa yung balita Isang napakagandang balita. Pwedeng galing sa malapit or sa malayo lang. And ang balitang ito ay makakatulong to sa'yo para makarecover ka sa kung ano man yan na pinagdadaanan mo. Okay, next card is the Hermit and Queen of Swords. Sinasabi ng Baraha sa'yo dito na lahat ng direksyon, lahat ng plano, okay, plano, goals, direksyon mo sa buhay, ay kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Okay? Pag-isipan ng mabuti, huwag magpadalos-dalos, Virgo. Okay? Sinasabi ng Baraha, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. The Hermit, sinasabi ng Hermit sa'yo na hanapin natin yung liwanag. At hindi dahil sa hindi dumarating sa'yo yung gusto mo sa ngayon, pwede ka na mag-settle sa kung ano lang ang naandyan. Hindi. No. Don't settle for less. Don't settle for less. Antayin mo yung deserve mo. Like relationship. Parang yung iba, hindi naliligawan. Walang manliligaw. Walang babae na pwedeng ligawan. Kung ano lang, kung sino lang yung nandyan, yun na lang. No. Hindi yun yung para sa'yo. Nakikita mo dito sinasabi, stay strong. Kailangan maging matatag. Kasi ganun talaga May kanya-kanya tayong timeline dito sa buhay. May mga taong ambilis yumaman. May mga taong ambagal yumaman. Yung iba na steady silang mayaman. Yung iba na mayaman, mahirap, mayaman, mahirap. Parang ganun. So, ganun yung natin, yung cycle natin sa buhay. Kanya-kanya tayo. So, wag kang masyadong magmadali. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!